The recent video of President Ferdinand Marcos Jr. caused a stir and went viral after he is seen with bleeding gums during his speech. This raised concern and many speculates the president's health is at stake. Ay tamang-tama po ang nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ay nasama po sa usapan. At kako, dapat naman kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang magkakomplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na. Nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan. Kung makikita nyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat, siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapasin nyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. What do you think? Is he really okay? Is he fit to lead? Is he still capable?